Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo po ay ready na for the message, please type Amen. Katulad po ng na-mention ko po sa inyo, isineselebrate din po natin ang National Bible Month. Bagamat tayo po, mga kapatid, ang ating pong pagkilala at pagtanaw sa Bible, hindi po pumipili ng buwan, kundi araw-araw kailangan natin talaga ang salita ng Panginoon. And we should appreciate the Word of God sa buhay po natin. Yan po ang ating magandang laging tatandaan. Okay? So, sige po. Kukuha po ako ng isang talata na pumapatungkol sa salita ng Diyos. At ang gusto kong bigyang pansin po natin sa mensahe natin ay ang enjoyment. Siguro po, tatalakay ako ng dalawang magkasunod na araw na patungkol sa Word of God para naman po pagbibigay-pugay din na idideklara na sa buwan na ito ang Bible Month. Okay? Bagamat sa atin po the whole year, alam natin na kailangan po natin ang Bible. Okay? So, sige po, kung ready na po kayo, batiin ko lang po si Ma'am Merly Mabalot at saka si Sister Nice Bayan or Niza. Sister Clarita Dirain, alam kong matutuwa ka na may shoutout kita. Yes, si Jose, si Kurt, Lunar, Alfonso, Rodora Buson. Ayan. Okay, so this time, iimbitahan ko na po kayo kung tayo po ay talagang excited na. Okay, lagay nyo po, preach on, amen, praise the Lord. And again, thank you so much, Dapon family at ang ating pong mga pamilya sa mission po natin sa ibang bansa. All right, Psalm chapter 119. Psalm chapter 119 at ang ating pong magiging text ay ang pahayag ng puso ng psalmist sa verse number 162. Psalm chapter 119, okay, verse 162. Ang Psalm chapter 119 po, ang pinakamahabang chapter po sa Biblia. Pero kukunin lang po natin ang isang talata sa verse number 162. Ganito po ang pahayag ng psalmist. I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Okay? I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat muli sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay magsalo-salo sa iyong banal na salita. Dakilang Diyos, we thank you and praise you for your goodness, for your love, for your kindness. Thank you for this ministry, O Lord. Thank you even for your enabling grace. Thank you for always giving me guidance and wisdom. Lord, I pray that you will again fill me with your Holy Spirit and use me, Lord, as an instrument and as a channel of your blessing. May you encourage and enlighten the minds of everyone. Thank you so much. So Lord, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang aming pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so gusto ko pong bigyang pansin po natin yung pong first line, I rejoice at thy word. So, sa ating magiging pagtalakay po ngayon, bibigyan po natin ng titulo ang ating mensahe, Enjoy God's Word. Okay? Rejoice at thy word. Yun po ang sabi niya. I rejoice at thy word as the one that findeth great spoil. Ako wika ay nagalak sa iyong salita ng higit pa. Di ba? Nakagaya ng nakasumpong ng mabuting samsam. Di ba? Ibig sabihin, higit sa kayamanan ang naging pagtrato po ng salmi sa salita ng Panginoon. So very practical, very simple, pero napakahalaga po ng magiging pagtalakay natin ngayon. Again, dito po sa bansang Pilipinas,
ikinukonsider po na ang January ay idiniklara na Bible Month. Para sa akin po bilang Kristiyano, it is good na dito sa bansa natin, alam nila ang halaga ng salita ng Panginoon. Hindi naman ang ibig sabihin nito sa kontekstong Kristiyano na pagka January lang tayo magbibigay pansin sa Bible. Alam nyo po yan, that even without the declaration ng ating pong pamahalaan o bansa na ito'y Bible Month, alam natin na bilang Kristiyano, talagang ang Biblia po ay bahagi po ng ating buhay. Now, I just want you to feel the heart of the psalmist when he said, I rejoice at thy word, as the one that findeth great spoil. So, pagka iniisip ko po, kung gano'n natin tinitingnan ng salita ng Diyos, sasayangin mo ba yan? Diba? Sasayangin mo ba yan? Babaliwalain mo ba yan? So, of course, ito po ay leading to the idea that the Word of God is very precious, that the Word of God is very important, and if you are a genuine believer, you should treat the Word of God ng higit pa sa kayamanan dito sa lupa. Amen po ba mga kapatid? Just try to imagine your life without the Word of God. Just try to consider and imagine your Christian life without the Word of God. So that is, I believe, mga kapatid, very easy to answer. Talagang magulo ang buhay po natin. Wala sa direksyon ang buhay natin. Praise God for His words. Amen? Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita na ating napapakinggan, na ating nababasa, na ating napagbubulayan. Now, dito po sa ating teksto, ang gusto kong pansinin nyo, yung sinabi pong, I rejoice at thy word. Kasi meron pong mga ilan na kinaiinipan ang salita ng Diyos. Para bang boring sa kanila na magbasa ng Bible. Boring sa kanila na umattend ng church at makinig ng pangangaral. Kaya nga sabi ko po, sa mga gathering, ang Kristiyanong gathering, lagit-lagi, hindi po pwede na walang salita ng Diyos. Kami nga po, magbabasketball lang eh. Hindi po pwedeng wala munang salita ng Diyos. Kasi importante yon para po yung mga may planong hindi maganda sa paglalaro, makapag-isip-isip. Ano po? So, it is always good to be guided ng salita po ng Panginoon. So, ilang mga bagay lang po ang gusto kong i-share sa bawat isa po sa atin. Again, the title of my message, Enjoy the Word of God. Let us enjoy the Bible. Let us enjoy God's Word. Yan po ang ating pong mensahe. Yan po ang sesentrohan natin. At bukas, meron pong another message po na gusto kong i-share sa inyo para lang po sa ating pong pagsesentrong higit. Ano po? Sa usaping Biblia dahil nga po sa ikinonsider nating Bible Month ngayon. Okay? So, enjoy the Word of God. Let us enjoy the Word of God. Number one, we need to enjoy God's Word daily. Enjoy it daily. Ibig sabihin po, araw-araw atin pong i-enjoy na may salita ng Diyos na tayo po ay napapakinggan. So, actually po, tuwan-tuwa po ako doon sa mga nag-e-express na sinasabi nila na sobrang nag-e-enjoy sila na paggising nila sa umaga. In fact, alarm clock na raw po nila ang Believer's Breakfast. That is very positive to me. Ibig sabihin, nakaabang po kayo. And very thankful na nag-e-express ng kanilang heart na ang laki-laking tulong na may salita ng Diyos araw-araw. Okay? Actually po, nung time na kinausap ko si PNG, kasi medyo alanganing oras na po ng gabi, nasa biyahe pa kami, medyo mahaba-haba po yung biyahe na yun, mga kapatid. Kasi kami po'y galing sa Silang. Imagine po, south po yun. Okay? South. And then, kailangan naming makarating po sa Nueva Ecija, doon po sa lugar nila Pastor Bernie Tanda. Tapos kinabukasan, 3 preachings po yan. So, tapos, bibiyahe pa lang kami pa uwi. Doon po ako nag-speak sa office ni Pastor Dan. Doon po sa request ni Pastor Nelson. Okay, by the way, na-appreciate ko po, Pastor Nelson, yung talagang regard. Yung, alam ko na alam yung pagod ako, pero very, sa akin touchy sa akin, na sinasabi nyo
na kahit na okay naman yung gawain natin dyan, once in a while, gusto nyo pa rin po na naririnig nyo po ang inyong lingkod, and at the same time, sabi nyo po, yung mga bago, magandang medyo aware sila kung sino po yung kinikilala nyo po na sending church, senior pastor. At yung attitude na yan, Pastor Nelson, I believe ang isa sa reason kung bakit lalo kang ginagamit ng Diyos at pinagpapala ng Diyos ang ministeryo dyan po sa Living Water Baptist Church Paris. So, shout out sa mga taga Living Water Baptist Church Paris. Okay? Nag-enjoy ako na mag-share. And in fact, sabi ko nga, I am very sure na ang Diyos talaga ang nag-arrange ng lahat. Dahil ang tinitiyak ko po, yung aking pong preaching na naipangaral ay napapanahon para po sa higit pang maaabot ng ministeryo po ng Living Water Baptist Church. Now, ako po'y thankful sapagkat kahit napapagod ang katawan ko, in fact, mga kapatid, tayo nga hindi natin alam kung ano yung mga sakit na po pwedeng dumapo sa atin. Pero imbis na problemahin ko kung ano yung sakit na dadapo sa atin, basta i-enjoy ko lang araw-araw na may salita ng Diyos na tayo po ay napagbubulayan. Amen? Yes, it is very healthy na tayo po ay may spiritual nourishment every day. It is very healthy, kaya enjoy it daily. Heto po mga kapatid, hindi ko sinasabing gawin nyo pong substitute ang pakikinig ng online o Believer's Breakfast o Word and of Prayer o kung ano pa man pong mga online. Iba pa rin po yung may personal devotion po tayo. Okay? But no one can deny that it is really a great help na meron po tayong araw-araw na papakinggan na salita ng Diyos. At mga kapatid, isang bagay din po na magandang paalala sa atin. Sabi ko nga, let us enjoy the Word of God. Let us enjoy our Bible. Let us enjoy the Holy Scripture. Enjoy it daily. You know why? Kasi ang sabi po ng Panginoon, nung siya po'y tinetempt ni Satan, ang ikinote po niya, yung pong salita ng Diyos sa Deuteronomy, na sinabi niya kay Satanas, nung tinutokso siyang gawing tinapay yung bato, nilinaw ni Jesus kay Satan, niliwanag niya kay Satanas, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mga kapatid, kamusta po tayo? Na-enjoy po ba natin talaga ang salita ng Diyos? Kung ito po'y na-enjoy natin, mga kapatid, maganda pong pagpapatunay yan na Kristiyano po tayo. Sabi po ng Psalmist, I rejoice at thy word. Ako'y nagalak sa salita mo. Nagagalak ako sa salita mo. Mga kapatid, ito ang dapat taglay nating puso. Every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sana po ine-enjoy natin. And because we have the Word of God in us, in fact, may mga countries, bawal po yan. Kaya nga lagi kong pinasasalamatan sa Panginoon, yung kalayaang meron po tayo dito po sa ating bansa, na ang banal na aklat, ang salita ng Diyos ay ating pong mabuksan, ating pong mabasa, ating pong pag-aralan, ating pong mapagbulayan. Nagpapasalamat tayo na may mga churches po tayo na hindi po para pagbawalan upang magkaroon ng malayang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mga Kristiyano, huwag kayong umasa sa mga services lang natin. Maganda po na everyday i-enjoy natin ang salita ng Diyos. So, enjoy the Word of God daily, mga kapatid. Enjoy it daily. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Jesus, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Ngayon po, hindi na po yung verbal na nakikipag-usap ang Diyos sa atin. So, tayo po'y kinakausap niya sa pamagitan ng Biblia. So, love your Bible. Give time to read the Word of God. Read your Bible, mga kapatid. Study your Bible. Dig it. Yun po ang napakaganda. So, we need to enjoy it daily. We should enjoy our Bible daily. Mga kapatid, huwag kang magpapalipas araw nang wala pong salita ng Diyos. And ang suggestion ko nga po, di ba? Ngayon, may gabay po tayo, may Believer's Breakfast po tayo.
Anong pinakamagandang magagawa natin? Pagkatapos natin makinig, pagbulayan pa rin po natin. I-meditate natin. Magkaroon tayo ng reflection sa napakinggan po natin. Ngayon, ang tinatalakay natin ay yung kagalakan sa salita ng Diyos. I-enjoy natin ang salita ng Diyos. Enjoy the Word of God. And we need to enjoy the Word of God daily. Tayo rin po ang may problema kapag kasi sinasabi natin, busy po tayo. So, ang nangyayari po, di ba, lumalabas tayo ng bahay, and then, meron pong pagkakataong pinalalagpas natin ang araw na walang salita ng Diyos, wag na po kayong magtaka kapag medyo magulo ang direksyon po ng ating buhay. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, ilaw yan. Tanglaw sa landas po natin. So, we need to enjoy God's Word daily. Nag-enjoy po ba kayo sa pag-aaral natin dito po sa Believer's Breakfast? Blessing po ba sa inyo na araw-araw halos meron tayong pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Well, sa nakikita ko po, isa sa dapat pasalamatan natin talaga ay yung pong may kalayaan po tayo na araw-araw i-enjoy natin ang salita ng Diyos. Now, ano po ba ang reason kung bakit dapat nating i-enjoy ang salita ng Panginoon? Kasi dito rin madidetermine natin kung ano ang puso natin sa Diyos. Kung interesado po ba talaga tayo na may salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, sumasaway sa atin. So kaya mga kapatid, mga minamahal, isa sa atin pong laging pakakatandaan. Ang puso ng Psalmist ay dapat maging pusong taglay po natin pagdating sa salita ng Diyos. Let us enjoy the Bible. Let us enjoy the Word of God. And first point natin, enjoy it daily. Second, enjoy it deeply. Diba? Enjoy it deeply. So dito po pumapasok yung sinasabi ko sa inyo kanina. Don't just read your Bible. Don't just read the Word of God. You study the Word of God. Isa sa dapat madisiplina natin, na maging disiplina natin at ang isa sa dapat ma-develop sa atin, yung medyo tayo po ay talagang masigasig at masuring nag-aaral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 and verse number 15, sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya, sa isa sa dinisipulo niya, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya nga po, ang pinapayo ko sa mga members po namin, sana po, kapag po kayo ay nakakakita sa FB ng mga nangangaral, sana medyo nadidiscern nyo po dahil sa in-enjoy nyo yung malalimang pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? So, alam nyo, kapag kabulaan, yan po ang karakteristik ng Ephesus Church. Sa Revelation chapter 2, nung binigyan po ng commendation ang Ephesus Church, ang isa sa mga commendations po sa kanila ay yung pong lalim nila sa salita ng Diyos. Diba? Sabi po ng Revelation chapter 2, beginning verse number 2, ang linaw-linaw po, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they are apostles and are not, and hast found them liars. So doon po sa pahayag ng Panginoon na yan, magkaka-idea po tayo kung gaano po ini-enjoy ng mananampalataya sa Efeso yung lalim ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng may nag-recite lang sa iyo ng verse, ay kapareho natin, ay makinig tayo. You better search and examine. Diba? Kung rightly dividing the word of truth ba, mga kapatid? Ibig sabihin po, kasi tatandaan nyo po ito, si Satanas gumamit din ng salita ng Diyos, pero twisted. So kaya kung hindi natin i-enjoy deeply ang salita ng Panginoon, mga kapatid, madali po tayong madadaya. So enjoy it daily and enjoy it deeply. Kumbaga sa puso, taglay natin yung puso ni Paul, na kahit na siya ay hindi lang basta mananampalataya, siya po ay manggagawa na, pero ang kanyang kagustuhan ay yung malaliman na makilala niya ang Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, ang lalim ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos
ang siyang pupwedeng maging dahilan ng lalim ng pagkakilala natin sa Diyos. Kasi ang nagpapakilala sa Diyos sa atin, yung salita niya. Tingnan niyo po ang sabi ng John 5:39. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Mga minamahal, gusto ko pong ipaalala po sa inyo na ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi po na saliksikin natin ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaoy meron kayong buhay na walang hanggan, at ito po ang sinabi niya, at ito ang nagpapatotoo patungkol sa akin. Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ano po ang sabi? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. So, hindi po pwedeng lumalim ang pagkakilala mo sa Panginoon nang hindi lalalim ang pag-aaral mo sa Kanyang salita. So, kaya ngayon po, mga kapatid, mga minamahal, ang mensahe po natin paalala na dapat hindi mo lang ini-enjoy ang salita ng Diyos daily, sana ini-enjoy mo rin to deeply. That as you continue on in your spiritual life, in your Christian life, lumalalim ka, yung kaalaman tungkol sa Panginoon. Sa Philippians chapter 3, anong sabi ni Apostol Pablo? Malinaw po na talagang, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And if we will feel the heart of the Apostle Paul, sabi niya, ang dahilan kung bakit talaga yung kanyang, kasi tinuring niya po na ang pinaka magandang kaalaman sa buhay na ito ay ang kaalaman tungkol sa Diyos. Amen? Yes. Kasi kahit ang galing-galing mo sa mga pang-secular na bagay, ang tali-talino mo sa mga pang-academics, kung ikaw ay nag-aaral, pero kung ikaw ay empty at walang alam sa salita ng Diyos, mga kapatid, walang kwenta ang buhay. So it is good to learn the scripture. Okay? Let us enjoy God's word daily. Let us enjoy it deeply, mga kapatid. Ang sabi ni Paul, ang talagang gusto niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So talagang kung ano yung kalooban ng Panginoon, di ba? Ang gusto kong binanggit niya roon, that I may know Him and the power of His resurrection, being made conformable unto His death. Kaya naman mga kapatid, kung sinasabi natin, gusto kong maging effective, gusto kong maging efficient, gusto kong maging useful, gusto kong maging prolific or productive, na katulad ni Apostol Pablo, mga kapatid, you study the life of the Apostle Paul, and I can say that the reason why he became useful, effective, productive, fruitful, you know why? It is because of his, depth sa salita ng Diyos. Yung lalim niya sa salita ng Panginoon. So, syempre po, at first, okay lang, sige lang po, nagbabasa tayo, yung mga fundamentals of faith, yung basic knowledge sa salita ng Panginoon, pero hindi naman pwedeng tagal-tagal mo ng Kristiyano, di ba? Yun yung sinasabi nung writer ng Book of Hebrews, chapter 6. Hebrews chapter 6, di po ba? Verse number 1. Ang sabi niya, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of, di ba? Makikita niyo po na ang sinasabi ni Apostol Pablo o nung writer ng Hebrews, kung sino man po yung tunay na human author at writer po nito, ang mensahe pong pinaparating, dapat po, lumalalim tayo. Hindi po pwedeng ang gusto niyong preaching ng pastor lagi, yung mga pahagod, kailangan din natin ng karne. Hindi po pwedeng puro gatas as we continue on. Kaya nga, let us enjoy God's word daily, let us enjoy God's word deeply, and let us enjoy God's word devotionally. Yes, ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, tulad halimbawa, sa Psalm chapter 119, verse 11, hindi ba? Ang sabi po ng psalmist, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Mga kapatid, mga minamahal, don't just read it. Di ba? Study it. And then, yung devotion po, mga kapatid.
Kaya nga, sabi ko, nung ako po'y worker, dahil ang pastor po namin, talagang pagdating sa training, lalo na po sa salita ng Diyos, hindi naman po sa, don't think na ito po'y pagyayabang, pero kami po'y nadisiplina sa salita ng Diyos. Grabe po yan. Hindi po kami po pwedeng humarap sa pastor namin nang hindi kami nag-devotion. Hindi po kami po pwede naharap sa pastor namin na hindi namin binasa yung daily bread. Magkakabukuhan pagka hindi ka nag-devotion. Talagang malalaman at malalaman po ng pastor po namin. Shout out kay Ma'am Claridades. Naalala ko na naman po yung mga panahong yon na kami po'y tinetrain. So, kailangan nabasa mo daily bread. Kailangan meron kang personal devotion. Ganun po, katindi. Gumigising po kami noon, 4:00. Oh, shout out. Hello, mga workers ngayon. Kamusta po? Anong oras po gising ninyo? 'Di ba? Kami po nung panahon po namin, mga kapatid, sa training po namin, gumigising po kami ng 4 a.m. Tapos, kailangan nag-devotion ka, nagbasa ka ng Biblia, kailangan yung daily bread na basa mo, bago po kami mag-visitation, harap po kami sa pastor namin, pag-uusapan po namin, ano yung na-devotion mo, mga kapatid, ngayon po, ang laya-laya po ng napakarami. Tapos, mga workers, baka mamaya, lumilipas yung araw, hindi tayo nakapag-devotion. Mga kapatid, hindi ito para sa programa lang eh. Ito po ay para sa napakalaking tulong because we need to enjoy the Word of God devotionally, deeply, daily, sapagkat yung pagtatanim mo ng salita ng Diyos sa puso mo, yung devotion na yan ang tutulong para magkaroon ka ng lakas laban sa gawa ng kaaway. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay dapat i-treasure po natin sa puso po natin. Sabi niya, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Mga kapatid, pagka ang salita ng Diyos nasa puso natin, ito yung magiging bantay para sa usapang kasalanan at magiging gabay sa usapang kabanalan. Di po ba? So, importante po na i-enjoy natin ang salita ng Diyos. Sabi ng psalmist, I rejoice at thy word. At ngayon, heto po ang aking encouragement at message sa inyo. Enjoy it daily. Enjoy it deeply. Enjoy it devotionally. And enjoy it, mga kapatid, delightfully. I-enjoy natin ito ng may kasiyahan talaga, mga kapatid. Ang pinaka-concept po, para lang po mabigyang pansin po natin, mga kapatid, ang pinaka-concept po, dapat ang salita ng Diyos hindi po burden sa atin. 'Di ba? Sa Psalm 119 verse 97. Hindi siya dapat burden sa atin, dapat delight natin ito. 'Di ba? Delight. Sabi po ng Psalm chapter 1 verse number 2, di po ba? Yung blessed man, yung masaya at mapalad na tao, ang sabi, verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Kaya maganda outcome eh. Hindi po ba? Once you are delighting in the word of God, once na ang delight mo salita ng Diyos, yan ang devotion mo, yan ang inaaral mo, everyday, ine-enjoy mo yan. Ang sabi po, ang magiging katulad mo, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yun po ang dahilan kung bakit pagka nasa church tayo, dapat nakikinig tayo mabuti. Okay? Lalo na kapag ang pwesto mo sa church nasa bandang likuran. Diba? Kaya nga, ang maganda sa church, pagka-attend ka, bandang unahan ka eh. Para anuman po yung mga nasa paligid natin, walang gaanong distractions. At pag tayo naman po nauupo sa likuran, hindi tayo exempted. Hindi po ba? Like sa Living Water po, pagka nauupo po kayo sa likuran, hindi po kayo exempted. Wala po kayong other meeting doon. Pagka po kayo ay uma-attend ng church, make sure nang isa sa bibigyan nyo ng mataas na galang at importansya, yung ang excitement natin, ang delight natin, preaching eh. Amen?
We enjoyed every part. We are enjoying every part of our service, mga kapatid. But let me tell you this, that our favorite sa program po natin ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po medyo pag-isipan nyo rin pong mabuti. Kasi baka mamaya ipinapangaral na ang salita ng Diyos kung ano-ano pa ginagawa natin. Or habang nagpipreach po, baka kwentuhan po tayo ng kwentuhan. So ito po ay hindi pa tama. Ito po ay pangungusap. At paalala po sa marami po sa atin. Kasi kahit ako, may mga times na na-observe ko po na medyo pagka nalagay ka, minsan nasa likuran ka, ang temptation doon, alam nyo po, kung yung parang hindi ka kasama doon po sa gathering. So, you better avoid that. Why? Because it is good to enjoy God's Word na talagang yung nasisiyahan ka talaga, delightfully. Diba? Make the Word of God our delight, mga kapatid. So, importante po hindi mo siya dapat tinuturing na burden. Ito ay dapat kagalatan para sa iyo, sapagkat kung ating pong kasisiyahan ng katotohanan, mga kapatid, ang ating pong magiging pagsunod, pleasure po yan para sa atin, hindi basta duty. Okay? We will treat or we will obey God na ang pakiramdam natin may saya, may kasiyahan. Kaya mga kapatid, ang sabi po, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Kaya nakakatuwa po na makakita ka ng mga mananampalataya na kapag ka nakinig, ayaw nang mag-entertain ng kung ano-anong makakadistract sa kanya. Yung ang gusto niya, focus lang. Kasi delight niya po yun eh. But his delight is in the law of the Lord. So make the Word of God our delight, mga kapatid. Enjoy it delightfully. Hindi po yung parang, alam nyo po yun, napipilitan tayo, obligado kasi tayo, and in my observation, I can say, as I observe, nakikita ko po, alam nyo yung pastor, minsan pinanonood ko po kapag kami mga live tayo, di po ba? May mga pagkakataong pagbakante po ako, pupunta po ako sa Bishop Freddy Official, and then babalikan ko po yung service kasi gusto ko rin makinig. Kaya lang, observant po ako. Alam niyo po, di ba ako yung malakad? Ako po yung malakad habang nagpipreach eh. Di ba? Makakakita po kayo ng mga miyembro na palibasa, ini-enjoy talaga at nasisiyahan talaga sa pakikinig. Mapapansin niyo po yan. Kung saan ako pupunta, doon siya nakatingin. May mga pagkakataon pong dumadaan ako sa gitna. Alam niyo po, kitang-kita po sa camera kapag ka po talaga attentive yung nakikinig at talagang ine-enjoy niya. Alam niyo kung bakit? Pag ako po ay lumakad sa gitna, nakasunod po yan. Tumitingin po yan habang, di ba? Yung iba naman po, doon sa screen. Sa screen. Doon sila nakatutok, doon sa harap. Kasi mga kapatid, yun po yung idea. Di ba sa panunood, pagka nasisiyahan tayo sa pinanunood natin, ayaw nga nating magambala tayo, mastorbo tayo. Minsan kapag kami nadaan nga sa harap natin, parang ano ba naman to? Di ba? So, ayaw nating ma-miss. And that is actually, for me, a great na talagang ang puso mo, pagdating sa salita ng Diyos, ayaw mo na naiistorbo ka. Kaya dapat, hindi rin tayo nangiistorbo. Amen? Diba? So, importante po na matutunan natin yan. Mga kapatid, ang sabi ng psalmist, I rejoice at thy word as the one that findeth great spoil. Antindi po, no? Yung enjoyment niya sa salita ng Diyos, actually po, sa concept talaga, higit pa. Kagaya na nakasumpong ng higit pa sa kayamanan. Ng napakaraming kayamanan. Yun po yung paglalarawan ng psalmist. So, ang ating appeal ngayon, ang message natin ngayon, ang challenge natin, hey, let us enjoy the Word of God. Enjoy it daily, enjoy it deeply, enjoy it devotionally, enjoy it delightfully, and enjoy it dependently. Diba? Ibig sabihin, i-enjoy natin ito sa paraang pinagtitiwalaan natin ito.
Pinangahawakan natin ito. Hindi tayo nakikinig para lang masuit yung ating spiritual or religious ego. No. The reason why we are listening to the Word of God because our dependence, ang ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen? Kasi yun ang pwede mong panghawakan. There is no guarantee sa salita ng tao. Hindi natin po pwedeng sandalan yung pangako sinabi ng tao. But listen, ang Bible po ay salita ng Diyos na pwede mong sandigan, pwede mong pangawakan, pwede mong pagkatiwalaan. In fact, hindi nga lang pwede, marapat mong pagkatiwalaan. So I am encouraging everyone that as we enjoy the Word of God, let us always depend sa kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. In everything, sa lahat ng gagawin natin, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na talagang sa puso na nararamdaman ko when the psalmist said, I rejoice at thy word as the one that findeth great spoil. Sabi ko, sige nga po, use your imagination. If you are treating the word of God na talagang matinding kayamanan, sino sa atin ang walang atensyon sa kayamanan? Diba? At kung araw-araw pwede kang makakuha ng kayamanan, sino sa atin ang hindi mag-aaraw-araw? Kung talagang ang trato mo, kayamanan o higit pa sa kayamanan. Kung bakit may mga nagsasabing Kristiyano na nagpapalipas araw na walang salita ng Diyos, kasi hindi naman talaga kayamanan ang turing niya sa salita ng Diyos eh. Kasi hindi naman siya talaga nag-e-enjoy. Mga kapatid, ang bagay na ine-enjoy mo, gusto mong gawin lagi, tama? So, kung nag-e-enjoy tayo sa salita ng Diyos, aaraw-arawin po natin yan. Amen po ba? Yun po ang katotohanan, mga kapatid. At kung naniniwala tayong kayamanan yan, huhukay pa po tayo, mga kapatid. Talagang hindi po natin basta hahayaang ganun lang. Talagang we will enjoy it deeply. Itatago natin sa puso natin yan. We will enjoy it devotionally. And then delightfully. Yun talagang mararamdaman kahit nung nakapaligid sa atin na hindi kainipan sa atin, kundi kasiyahan sa atin na magbasa ng Bible, kasiyahan sa atin na mag-aral ng kanyang salita, kasiyahan sa atin na makinig ng preaching. And let us enjoy it, mga kapatid, dependently. So, yan po ang unang bahagi po. Ang sabi po ng Psalm 119 verse number 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, yan po yung ginagawa nating tanglaw, gabay, liwanag po sa ating landas. Kasi pagkasalita ng Diyos ang pag-uusapan, hindi ka nangangapa, mga kapatid. Sa usapang Christian practices, pagka alam mo na guided ka ng salita ng Diyos, confidente ka eh. Why? Because you have your basis. Diba? You have the Word of God in you. At tiwala ka. Pag salita ng Diyos ang nagsabi, tiyak yun. Garantisado yun. Kung sinabi ng salita ng Diyos na pagka ikaw ay nanampalataya, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay ligtas, mapangahawakan mo yun. Kung sinabi ng Bible na sa pagbibigay, ikaw ay pagpapalain, mapangahawakan mo yun. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung sinabi po na sa pagsunod, ikaw ay pagpapalain, mapangahawakan mo yon. Ganun po natin dapat itrato ang salita ng Diyos. Gusto ko pong i-encourage ang bawat isa sa atin na wag po nating palagpasin ang mga pagkakataon na tayo po ay makakasamsam ng matinding samsam sa salita ng Diyos. Amen? I rejoice at thy word as the one that findeth great spoil. Yun dapat ang maging pahayag ng puso natin. Yun din po dapat ang taglay nating damdamin na tayo nagagalak sa salita ng Diyos na kagaya ng nakasumpong ng maraming samsam. Ibig sabihin, treasure. Nang higit pa sa kayamanan. Let us enjoy the word of God. Enjoy it daily. Enjoy it deeply. Enjoy it devotionally. Enjoy it delightfully. And enjoy it dependently. Sa madaling sabi, dapat pag-usapan salita ng Diyos, daily. May salita ka ng Diyos. Pag pinag-usapan po, Bible, Word of God, dapat deeply, malalim ka at lumalalim ka sa salita ng Diyos. O naalala ko lang po, sa Colossians chapter 2, di po ba?
That is exactly what the Apostle Paul said to the believers there. Anong sabi niya? Colossians chapter 2, verses 6 and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, anong sabi niya? So walk ye in Him. Tapos, rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya, don't just listen. Learn, mga kapatid. Amen? Don't just listen. Learn and live. Diba? Apply. Apply the Word of God. So, enjoy it devotionally. Tago mo sa puso mo. Ha? Yung memory verse, baka dito lang yan. So, dapat, mas malalim sa memory verse, dito yan. Meditation. Meditate the verse. Don't just memorize the verse. Meditate the verse. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Okay? But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So, enjoy it devotionally, enjoy it delightfully, and enjoy it dependently. Manghawakan tayo sa kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na muli po tayo na pagpala dito po sa ating naging pagtalakay. So, sabi nila, Bible month daw po ngayon. Kaya pinagpasyahan po ng inyong lingkod sa leading ng Banal na Espiritu na tumalakay ng patungkol po sa salita ng Diyos. At ang ating pong kinuwang teksto, yung sinabi po ng psalmist, I rejoice at thy word as the one that findeth great spoil. Ang aking pong naging challenge sa inyo, let us enjoy the word of God. Okay? Let us enjoy the Word of God. Naalala niyo po yung puntos? Enjoy it daily, enjoy it deeply, enjoy it devotionally, enjoy it delightfully, and enjoy it dependently. Okay? Let us pray. Lord, thank you so much sa time na ibinigay mo po sa amin upang muling matuto sa iyo pong banal na salita. Thank you for giving me wisdom. Thank you for your guidance. And I pray, O Father, that as what you have said, that your word will not return unto you void. May you accomplish great things in the lives of your people. Thank you so much for the privilege na ipinagkaloob mo po sa akin, and thank you for this ministry. May you continue to bless Believers Breakfast. And I pray, O Lord, that this online ministry will help the believers at maabot din po namin ang mga kaibigan na ma-realize nila na sa buhay na ito, hindi pwedeng puro pang pisikal. Napakahalaga po ng pang-espiritual. Nawa maintindihan po ng lahat that man should not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of your mouth. Nawa dakilang Diyos, makita po sa amin ang amin pong enjoyment sa iyong salita sa pamagitan ng aming araw-araw na pagbibigay pansin dito. Sa pamagitan po ng aming pong pagpapakalalim, Panginoon. Pag-aaral, pagsisigasig sa pag-aaral sa salita mo. Sa aming pong pagtatago sa aming mga puso, pag-iingat sa aming mga puso ng iyong salita. At yung kasiyahan na kami dakilang Diyos ay nakakarinig ng iyong salita. At yung panghahawakan na anuman ang mangyari, salita mo po ang aming magiging sandigan, Panginoon. Thank you so much sa iyo pong naging paggabay sa amin. Pagpalain mo po ang lahat ng nanunood ngayon. Pagpalain mo po at lingapin mo po sa anumang specific prayer request na meron po sila. Panginoon, hiling ko po kagalingan sa lahat ng may karamdaman, kalakasan sa mga nanghihina, kapayapaan sa mga may kaguluhan, at liwanag sa mga nadidimlan, Panginoon. At ang hiling ko rin po, O Diyos, ikaw po ang magpala sa mga may kagipitan at magbigay solusyon sa may mga problema na kinakaharap ngayon. At ang tagumpay sa mga humaharap sa laban. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you, we thank you, we honor you. We love you, Lord. In Christ's most precious name, Amen.